So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit for another video, and for today's video ay bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong very affordable na tablet ngayon ni Infinix, ang Infinix XPad 30e. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara, pag-usapan natin. Ayan mga idol, for today's video, quick review tayo dito sa isang sulit na tablet na nilabas ni Infinix, which is the Infinix XPad 30e. So, nagtry na tayo nito ng very popular din na Infinix XPad 20 na very affordable. Ito, meron silang nilabas na bago, Infinix XPad 30e mga idol. So, itong tablet na to, kumbaga nasa under 10,000 pesos lang siya, at ang dami netong specifications na mga ganda na pwede natin makonsider as a sulit tablet ngayong 2026. Pero ayun mga idol, kung gusto nyo ito makuha ng mas mura, bagsak ang price, syempre dito lang kayo bibili sa ating product link. So pag tinap mo yung video, may shopping button dito sa gilid or view products dito. Aba, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong Infinix XPad 30e. Pwede nyo ito makuha at a possible price na 7,000 to 8,000 pesos. Pero ang SRP neto for the 4GB 128 na ito is 9,000 pesos po siya. And for the 8GB 256 is 11,000 pesos. Again, yung 4GB 128 na ito, pwede siya makuha ng 7,000 to 8,000 pesos na lang mga idol. So, ang laki rin na makukuha yung discount. At syempre, meron pa kayong additional discount upon checkout. Kaya parati kong pinupush na dito kayo bumili sa online dahil meron pa po kayong additional discount voucher na makukuha pag dito kayo galing sa ating video, kasi exclusive lang po yan dito sa video natin para makatulong din sa mga consumers natin na maka-discount sa mga bibili nilang mga devices. So, ulitin ko sa video na to is tutulungan ko kayo mag-decide kung maganda nga ba talaga itong si Infinix XPad 30e. Bibigyan ko kayo ng 5 rason kung bakit maganda rin itong tablet na to. Why should buy this tablet is of course the display. So, usually talaga parang ito na yung normal size ng tablet na piniprefer na ng karamihan ng consumers natin, 11 inches. So, napakalaki ng display na itong si Infinix XPad 30, 11 inches mga idol. So, perfect na perfect to pag nanonood kayo, di ba? Mas may enjoy nyo siya pag naglalaro kayo, especially pag COD, yung mga multiple fingers yung ginagamit nyo. And even ML, talagang may enjoy nyo dito sa napakalaking screen display na itong si Infinix XPad 30e. Hindi lang yon, mataas din ang resolution ng kanyang display. Biruin mo, malaki na nga, abang resolution nito is 1.5K resolution pa siya. It's IPS LCD, given na yan, hindi na ako maghahangad pa ng AMOLED dito kasi malaki na siya eh. Tapos mataas pa yung resolution niya, beyond 1080p. Aba, solid na yan mga idol. Typical na 60Hz refresh rate, given na yan for me. Okay na yan sa tablet, basta yung resolution nito mataas po yung offer niya. Very, very okay na ako dyan. Second reason mga idol, educational tools. So, biruin mo tong tablet na to, more on focus niya rin sa mga kiddos natin. Kasi usually ito, ang dami po netong educational tools or learning applications para sa mga chikiting natin. Hindi lang chikiting, pati sa mga high school, elementary. Meron siya mga K-12 na mga applications dito like mathematics, science. Ang dami mga idol. Kumbaga, hindi lang siya sa mga nag-work, hindi lang siya sa mga mahilig sa multimedia, hindi lang siya for business, pwede siya for learning tool. Ganun ka-solid itong si Infinix XPad 30e. Malaking tulong din to sa education ng mga anak nyo. Magandang i-recommend to, solid mga idol. Talagang matutuwa kayo sa smartphone, sa tablet na to. Third reason, pwede nyo lagyan ng SIM card to. Yun yung maganda doon. It's 4G LTE capable siya. So, kahit saan kayo pumunta, malayo man yan, hindi nyo kailangan ng Wi-Fi. Salpakan nyo to ng SIM card, i-loadan nyo ng data, good to go na kayo. Anywhere, pwede kayo mag-internet without any Wi-Fi using the 4G LTE capability. So, yun. Parang sabihin na nating malaking cellphone din itong si Infinix XPad 30. I think pwede rin kayo mag-call dito dahil meron siyang cellular nga. And bibihira lang tayo makakita ng ganitong kamura na tablet na merong cellular data. Yun yung isang pagmamalaki ko dito sa Infinix XPad 30e na usually sa mga iba na brands is Wi-Fi only lang, including Xiaomi. Sa ganitong presyo, including Xiaomi, even Samsung,
And yung mga iba like Realme ba yun or Honor, di ba? Konti lang yung mga smartphone, konti lang yung mga affordable tablet sa presyo na 7 to 8,000 pesos na nag-offer ng 4G LTE version. Ito, ganun na agad. Pwede rectang lagyan to ng SIM card. At yan ang isang magiging main advantage ng Infinix XPod 30 sa karamihan ng mga competitors neto. Fourth reason, battery. Syempre, sa tablet, kailangan natin na meron malaking battery. In fairness, for the battery capacity rin ito, malaki rin naman. It's 7,200 mAh battery capacity. So, yun, hindi naman kayo mahirapan gamitin to. May enjoy nyo siya gamitin pag nanonood, matagal siya malubat, pag naglalaro kayo. Kung straight gaming, syempre mga oras lang ang tatagal niya, hindi siya tatagal ng isang araw. Pero for 7,200 mAh sa tablet, I think that is the best minimum na rin na pwede natin makuha. 7,000 lang ang pinaka minimum. Pero yun, specs wise, it can do the job at matagal din naman siya malobat for a tablet device. And the sad part lang dito, real talk tayo, the sad part, even nagbibigay ako ng 5 reason, bigyan ko rin kayo ng mga sad part. So, the sad part is 10 watt charging siya. Matagal siya malobat, matagal din siya mag-charge. Yun lang talaga ang sacrifice nyo dito. So, yun. For example, nalubat siya, salpak nyo lang, bantayan nyo lang ng mga siguro 3 hours. 3 hours full charge na to. Huwag nyo lang tutulugan kasi syempre yun yung nagre-result na masisira yung battery. Kasi meron tayong mga consumers na ang parang hobby nila is to charge yung device pag natutulog, para pagising nila full charge. Huwag nyo gawin niya kasi nakakasira po ng battery or lumulobo yung battery nyo pag ganun ng mga senaryo yung ginagawa nyo. Okay? So, yun lang mga idol. And ang final reason why you should buy the tablet is of course the speakers. So, napakalakas. Yan ang isang tool na hinahanap ng mga consumers, especially for a tablet. Merong magandang speakers. Ito po is dual steer speakers. So, well-balanced yung sound, well-balanced yung labas ng sound, hindi siya magdi-distort. For example, pag naglalaro kayo, matakpan yung isa, may lalabasan pa ng sound. So, no distortion naman dito dahil sa kanyang stereo speakers. So, the stereo speakers is very nice addition dito sa tablet na to. Kumbaga, may enjoy nyo yung listening experience sa tablet na to. Bibigyan kayo ng immersive sound experience sa isang tablet, sa isang affordable tablet device. May magtatanong yan for sure, Lods, ano po ba ang processor na ito? So, the processor is the MediaTek Helio G80, the 12 nanometer processor. That processor is very old na, or I think is very outdated na. Yung processor na yun, usually nakikita ko yung year 2020. 2020 yung top peak dati ng MediaTek Helio G80. So, that processor is very okay naman when it comes sa mga day-to-day tasks, mga casual gaming, and of course, hindi siya pwedeng i-reco sa mga hardcore gamers or sa mga AAA games dahil panigurado makakapag-experience kayo ng mga frame drops from time to time pag maglalaro kayo dito ng mga AAA games like Genshin or WoW. Pero no worries, sige, game test naman natin to. Tingnan natin siya kung kaya niya naman kahit papaano yung mga ganyang AAA games. It can play or playable siya, pero don't expect too much sa smoothness niya pag sa mga AAA games. Pero kung ML, Honor of Kings, COD, no worries, maning-mani lang yan dito sa Infinix XPod 30e. Kung casual usage lang naman, definitely MediaTek Helio G80 can do the job naman mga idol. Lods, yung RAM neto, okay po bang 4GB of RAM? Again, tulad na sinasabi ko sa mga ibang review ko, is 4GB of RAM, ina-accept na natin talaga yan. Yan na talaga the best minimum na pwede natin maggamit sa casual usage or casual gaming. Pero kung gamer kayo, definitely 4GB of RAM, mababa talaga yan. Pero no worries, we in-offer naman to na 8GB 256. I think for the sale price niyan, usually pwede nyo makuha ng 9 to 10,000 yung 256 neto. Go for that variant kung meron kayong certain budget. Pero kung talagang hindi naman kayo gamers, or kung gusto nyo talaga makatipid, or hindi nyo talaga kaya magdagdag ng budget, no worries, 4GB 128, okay naman po yan, and very usable naman. So yun mga idol, ang ating 5 reasons why you should purchase itong very popular ngayon na tablet ni Infinix, the Infinix XPod 30e. So abangan nyo lang po yung ating full review, game test dito sa smartphone na to. Pero so far, isa to sa top tier na entry level tablet ngayon 2026. Unang-unang magiging pambato neto is of course the 4G LTE capability. Yan talaga ang karamihan ng hinahanap ng consumers natin, especially for this kind of affordable tablet. Kaya kung interested kayo bumili neto, dito lang kayo bumili mga idol. Ang laki na mo yung discount sa ating link. So tap mo yung video, dito meron po shopping button dito. I-click nyo na yan dahil dyan po, pag upon checkout, may makukuha pa kayong additional 1 to 2,000 pesos discount dito sa Infinix XPod 30.